Warning: ang post na ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ay kailangan. May masiselang tema, eksenang karahasan, droga, lengguwahe, sexual at katatakutang maaring hindi angkop para sa mga batang magbabasa. 2010 to 2014 Los Baños. Hindi ako ganun kagwapo pero lapitin ako ng babae. Nagsimula ang lahat way back 2010. Kakabreak lang namin ng girlfriend ko after ko manggaling sa isang hiking trip sa hindi maintindiang dahilan. So ayun na nga, single ako pagkatapos ng hiking. Meron ako naging kaklase na maganda. Pangalan niya ay Ling. Isang gabi, naglalakad ako pa uwi sa akin dorm. Kasama ko si Ling at iba kong mga kagrupo kasi kami. Biglang may nag-text sa akin na kaklase ko na, "Tol, ang ganda ng kasama mo bagong girlfriend mo?" Si Ling, hindi pre. Masyadong maganda para sa akin yun." "Ulul, ikaw pa, chick boy ka talaga." Hindi ko na siya ni-replyan pagkatapos nun. Fast forward na natin. Sa buong 4 na taon na yun, single ako kahit inaasar ako ng mga ka-frat ko na girlfriend ko si Ling. Tinatawan ko lang sila. Pero wala rin nagtangkang lumapit sa akin na babae dahil kay Ling. Kahit ito ay magkaliitan. Para bang natatakot sila sa kanya. Natatakot din akong lumapit sa iba dahil unti-unti na ako nahuhulog sa kanya. Ang pinagdududahan ko sa kanya ay ni minsan ay hindi namin siya mayaya kahit anong out of town trips. Sumasama lang siya kapag within Laguna. Ayaw niya din magpatid. Ayaw niya sabihin kung saan siya nakatira at ayaw niya magpa-picture. Palagi kami nag-aaway pag niyayaya ko siya sumama sa picture namin magbabarkada. Kahit cellphone wala rin siya, kaya magdududa ka talaga sa pagkatao niya. Madalas din niya akong yayain na umakyat ng Mount Makiling pero tumatanggi ako dahil masakit ang experience ko sa hiking. Pero isinangtabi ko ang lahat ng pagdududa ko dahil nahuhulog na ako sa kanya. Sa 4 na taon ay palagi kong kasama si Ling. Minsan na rin may nangyari sa amin. Sabi ko sa sarili ko na bakit sa akin nasama itong babaeng to? Sobrang ganda niya, hindi ko ka-level. 2014 na. Sa isang di inaasahang pangyayari, bumagyo nung summer. Bagyong Glenda yata yun. Winasak nito ang dormitoryo na pinagtitirahan ko. Pati ang mga puno sa paligid na tumba. Mga puno sa pinag-hikingan ko nawasak din. Dito nagsimula ako mahirap makatulog. Sinubukan ko na hanapin si Ling pero hindi ko siya magilap. Wala rin siyang cellphone tulad na nabanggit ko kaya pinagdasal ko na lamang siya. Yun na pala ang uli namin pagkikita. Gabi-gabi ay nahihirapan ako matulog. Makakatulog lamang ako pagkatapos ko labasan. Kinakailangan ko magsarili bago makatulog. Isang beses sinubukan kong hindi magsarili. Hindi ako nakatulog. Mga 20 days ko ginawa yan hanggang sa isang gabi ay tumawag sa amin ng tita ko. Doon na ako nagsimulang matakot at kabahan. Sa tuwing tumatawag ang tita ko na yan, natatakot ako dahil nakakakita siya at may mga alaga siyang duwende na nakabantay sa pamilya ko. Natatakot ako dahil baka nalaman niya na nanonood ako ng pornografiya. Pero nagkamali ako. Pinapunta niya kami sa bahay nila para magtanong sa akin. "Nakakatulog ka ba ng maayos?" Hindi ho eh. Medyo kabado na ako. "Wala kang girlfriend, di ba?" "Wala pa naman po." "Tuwing pagising mo ba may wet dreams ka?" Meron po." Sa tingin ko hindi talaga yan ang gusto niya sabihin. Andun kasi mga magulang ko eh. "Doon ba sa inakyat niyong bundok may sinulatan ka ng pangalan?" "Ha? Meron po." Nanginginig ako sa takot dahil wala naman akong pinagsabihan nun. Bilang sinabi ng tita ko na mula nung sinulatan ko ang puno na yun ng pangalan ko, may isang diwata na in-love sa akin. Akala ng diwata ay inalay ko puso ko sa kanya matapos ko sulatan ang punong yun. Marahil nagpaparamdam sa akin si Ling kaya hindi ako makatulog gabi-gabi ng maayos at nakikipagtalik sa akin si Ling tuwing nagsasarili ako. Kaya lulubayan lamang niya ako para
makatulog pag nakuha na niya ang gusto niya. May mga mabuting diwata, meron ding masama. Malas ko lang daw at masama ang dumikit sa akin. Aakitin ka daw ng diwata at dadalin sa kagubatan. Pag ikaw ay sumama at napunta sa kagubatan, habang buhay ka na doon. Pagkatapos naming mag-usap ng tita ko ay may ritual na siyang ginawa para sumanib sa kanya ang diwata. Napamuran na lang ako nung lahat ng pinagawa namin ay ibinunyag niya sa harap ng pamilya ko. Takot na takot ako marahil ay wala naman akong pinagsasabihan at lahat ng mga pangyayaring yun ay mga pangyayaring kasama ko si Ling. Itinaboy na ng tita ko ang diwatang si Ling. Matapos niya maitaboy, nakatulog na din ako na maayos. Dahil sa karanasan na yun, lumuwag ang pakiramdam ko. Medyo naging peka na rin ako sa mga nilapitan kong tao. Sa naging karanasan ko, mas lalo akong natakot at nag-hiking lalo na sinabi ng tita ko ay lapitin ako ng mga engkanto sa gubat. 2016, may girlfriend na ulit ako. Natatakot ako medyo hawig ni Ling. Pero this time, sigurado ako, tao na ito. O tao nga ba? Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!